ka niya gusto pero hindi ka rin niya binibitawan. Walang label, walang direksyon pero kapit-kapit ka niya. Hindi ka pinipili pero hindi ka rin pinapalaya. At habang umaasa ka, siya ang may kontrol. Hindi siya klaro sa'yo pero ayaw ka rin niyang mawala. Minsan sweet, minsan cold. Sapat lang para umasa ka pero kulang para maging totoo siya sa'yo. You are not her partner, you are just her option. Kaya sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang 5 signs na nandito ka sa ganitong setup at ano pa ang dapat mong gawin upang makalaya ka. Isang palatandaan kapag tinatarantado ka na lang niya ay ito. Sa oras na dumistansya ka at lumayo sa kanya, saka yan biglang lalapit at magiging sweet sa'yo. When you distance yourself, suddenly she becomes sweet. At dyan ka malilito ng sobra. Ngunit paraan niya lang yan para patakamin ka. Ngunit hindi ka pa rin yan pipiliin. Dahil ginagawa lang niya yan upang hindi ka tuluyang mawala sa mga kamay niya. But when you come back, she goes cold again. Yan ang nakakaubos ng pasensya dyan. Dahil sa oras na mag-engage ka ulit, saka naman siya magiging cold na naman na para bang pinaglalaruan ka lang. Napapansin mo ba? She doesn't value you consistently. She reacts when she feels you sleeping. Dahil nga, hindi ka niya gusto. Ang gusto lang niya, nandyan ka parati sa tabi niya. Magkaiba yan. Gumising ka. You are not being loved. You are being managed. Sa mga lalaki dyan na may natitira pang kahit konting respeto sa sarili nila, makinig ka sana rito. Do not give relationship benefits to someone who refuses to give relationship commitments. Naunawaan mo ba yan? Wala kayong label, walang clarity, pero nag-e-expect pa rin siya na paglalaanan mo siya ng oras mo, atensyon mo, at effort mo. Huwag kang delusional. Hindi ka niya gusto talaga. Pinakikinabangan ka lang talaga niya, kaya ayaw niyang mawala ka. Uto-uto ka naman. Ang babae, kapag gusto ka talaga niyan, babaliin niyan lahat ng rules at standards niya para sa'yo. Pero kung hindi ka niyan gusto at ginagamit ka lang talaga, mag-iimbento yan ng mga dahilan. Dahil ang totoo, sadyang pinakikinabangan ka lang talaga niya, kaya hindi niya hinahayaan na mawala ka sa kanya. She wants the benefits of you without the responsibility of choosing you. Gusto kanyang nariyan lang sa oras na mangangailangan siya sa'yo. Pero pagdating sa mga priorities niya, hindi ka kasama dun. Hindi pa ba masakit yan para matauhan ka? Nandyan ka pero hindi ikaw ang priority. Always busy for you but available for others. Anong ginagawa mo? Umaasa ka pa rin na baka balang araw piliin ka niya. Kung pipiliin ka niyan, dapat noong una pa lang. Kapag ganyan na ang ginagawa sa'yo ng babae, napakalinaw ng lahat-lakan. You are not important. You are just convenient. Hindi ka importante, hindi ka priority. Convenience ka lang. Kumbaga, kung may better option siya, doon siya pupunta. Kaso sa ngayon, ikaw lang yung available. Kaya pagtitiisan ka na muna dahil may pakinabang ka pa naman sa kanya. Bibigyan ka niya ng mga bagay na kunwari may motibo upang hindi ka tuluyang kumalas. Una, occasional affection. From time to time, magiging affectionate yan sa'yo para akalain mo na may nangyayari na. Tapos magiging cold ulit yan kapag naramdaman niyang umaasa ka na naman. Pangalawa, mixed signals. May mga babaeng magpapakita ng mixed signals dahil nahihiya lang silang umamin sa'yo. Ngunit sa kaso mong ito, yung mixed signals na binibigay niya ay para lang paasahin ka upang hindi ka mawala. At pangatlo, small moments of connection.
Para kang pinapakain niya rito ng affection pero hindi ka tuluyang binubusog. Nang sa gayon, hanap-hanapin mo ito ulit. Naunawaan mo ba yan? She feeds you just enough hope so you don't leave. She will disrespect your time. Hindi niyan igagalang ang oras mo. Magseset yan ng lakad kasama ka tapos biglang kakansilahin kapag may mas mahalagang nangyayari dahil nga hindi ka kasama sa priority at wala siyang pakialam sa oras mo. Pangalawa, ignores your boundaries. Gagawin niya yung mga bagay na hindi niya dapat gawin sa iyo dahil medyo nakakabastos na at hindi nakaaya-aya kasi nga alam naman niyang hindi ka mawawala dahil isa kang aso, sunod-sunuran sa kanya. At pangatlo, doesn't want you to move on. Sa oras nakakalas ka na, bigla-bigla yang magpaparamdam sa'yo. Gagawin niya yan para bulahin ka, lokohin ka, at manipulahin ka upang manatili ka sa mga kamay niya hanggat may pakinabang ka pa. Makinig ka, hindi niya nakikita ang value mo pero ayaw din niyang iba ang makinabang sa'yo. Naunawaan mo ba yan? You are not being kept because you're special. You are being kept because you're available. Hindi kita rito papabayaan lakan. Bibigyan kita ng 3 brutal na hakbang upang makalaya ka sa ganyang setup. Ngunit paalala lang, hindi ito gagana kung tatamlay-tamlay kang lalaki at madali kang utuin. Kailangan mo munang gumising para matauhan ka sa realidad mo. Una, stop rewarding inconsistency. Mahalaga ang atensyon mo lakan, tatandaan mo yan. At kung hindi niya ito pinahahalagahan, wag na wag mo itong ibibigay ng libre. Dahil dyan ka magiging asong sunod-sunuran kung hindi pa rin siya consistent sa pinapakita niya kahit sobrang tagal na. Wag na wag kang mag-i-invest ng emosyon dyan dahil ikaw at ikaw lang din ang malulugi. Pangalawa, set a standard and stick to it. Ito ang dahilan kaya ka napunta sa sitwasyon na yan. Wala kang standard sa sarili at kung meron man, hindi mo naman ito sinusunod. Alam mong red flag na, umaasa ka pa rin. Alam mong pinapaasa ka na, hindi ka pa rin umaalis. At kapag aalis ka na, bumabalik ka pa rin naman. Ganyan ang lalaking walang standard sa sarili at wala ring respeto sa sarili. Nagiging asong sunod-sunuran. Pangatlo, be willing to walk away. Ang tanging paraan lang para makalaya ka dyan ay ang umalis. Ang problema lang, hindi mo kayang umalis kasi natatakot ka rin at nanghihinayang. Umaasa ka pa rin kasi kahit malabo na ang lahat, isa kang simp. Ano bang mawawala sa iyo kapag umalis ka? Matatalo ka ba kapag umalis ka? Kung sa simula pa lang hanggang ngayon, puro talo naman na ang nakukuha mo. Ngayon ka pa ba mag-iisip? Huwag kang malilito lakan. She doesn't like you. You're just convenient. At isa pa, riril-tokin na kita. Hindi ka naman talaga stuck dyan. Pinipili mo lang talagang manatili dyan. Tapos sasabihin mo na stuck ka. Ang laking katangahan, di ba? Pero sa oras na magkaroon ka ng totoong respeto sa sarili, the moment you truly respect yourself, you stop being an option and you start becoming a standard. Unawain mo sana yan dahil baka nakakalimot ka. We have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.